Batang Master Yu. Eldest brother. Ama, kumain na muna po kayo. Old Master Chen, kung hindi ako nagkakamali, yan ang iyong walang kwentang bunsong anak, hindi ba? Wang Qiang, kung may kailangan ka, sa akin ka humarap, huwag mo silang idamay. Ang slot sa kompetisyon, hindi na kukunin ng Chen Family Martial Arts Hall. Umaasa ako na si Batang Master Yu ay mapapalampas ang bunsong anak ko. Ngayon ay gusto mo nang magmakaawa? Huli na ang lahat. Napakabatang babae. Ang yabang mo kanina. Kailangan mo ng leksyon. Ano ba ang pinagsasabi mo? Old Master Chen, paumanhin po ang mga tauhan ko ay sadyang hindi marunong tansyahin ang lakas. Pasensya na po kayo. Ito naman ay pambayad sa gamot. Tanggapin nyo ito at gamitin nyo para sa basura ninyong panganay na anak na si Chen Wen para gumaling. Ang tradisyonal na martial arts ay palabas lamang. Hindi niya matatalo si Wang Qiang at normal lang yon. Heavenly Dao Martial Arts Tournament, ang pamilya Yu na ang sasali para sa inyo. Tama. Ibigay nyo na agad ang tanda ng pagsali. Sabihin nyo sa lahat na ang martial arts ay pamporma lang, walang silbi, kaya huwag na kayong mandamay ng iba. Ang ingay mo na parang langaw. Xiao Yu, anong ginagawa mo? Bakit? Hindi ka pa magmadaling humingi ng paumanhin kay Batang Master Yu. Sila naman talaga ang masyadong mayabang at inabalag kanila ang pagkain namin. Bakit mo pinapasorry si Chen Wu? Binibigyan na kayo ni Batang Master Yu at ni Pamilya Chen ng respeto, kaya huwag na kayong magmatigas pa. Isang aso lang ay sinusubukan akong kausapin. Kung hindi na itatali ng amo ang aso niya, huwag na lang itong palabasin para tumahol. Tama ang sinabi mo. Wang Qiang, kung gusto mong saktan ang kapatid ko, dumaan ka muna sa akin. Ikaw na bata ka, hindi ka pa ba nadadala sa mga saktan? Awen, masyado na silang mapangapi. Lalabanan ko kayo. Itay, 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 Huwag kang pumunta roon. Hindi mo siya kakayanin. Hindi mo siya kayang talunin. Itay, bitaw po. Huwag kang pumunta. Hindi ko hahayaang masaktan ka uli. Napakasama mong tao, nangaapi ka ng matanda at may sugat, wala kang kwenta. nagawa niyang mapaatras si Wang Qiang. Ito lang ba ang kaya mo? Mahina ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong magwala rito sa Chen Family Martial Arts Hall. Wala kang utang na loob. Ako ay isang kampeon ng martial arts sa buong bansa. Dahil sa sobrang daldal mo, wag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa'yo. Ang bagal ng kilos mo, kahit ang bilis ng pagtatapon ng basura ng master ko, ay hindi mo man lang mapantayan. Magbabayad ka. Ang prinsipyo ng martial arts ay ang paggamit ng kahinahunan laban sa lakas at paggamit ng puwersa ng kalaban laban sa kanya. Alam mo nang hindi mo siya kaya? Bakit mo pa siya sinalubong ng harap-harapan? Nagpabaya lang ako kanina. Bata, mayroon ka ngang kaunting kakayahan. Pero kung gusto mong protektahan ang pamilyang Chen, hindi ka sapat para rito. Paulit-ulit nyo nang ginagalit si Batang Master Yu. Ngayon, hindi nyo lang dapat ibigay ang simbolo ng kapangyarihan, kundi dapat din kayong lumuhod at humingi ng tawad kay Batang Master Yu. Hindi kailanman. Kaming mga nagsasanay ng martial arts, kahit pa kami ay matapos na, hinding-hindi kami luluhod sa inyo para humingi ng tawad. Ganun ba? Kung gayon, tuturuan kita. Hanggang sa lumuhod ka at magmakaawa. Ako na ang lalaban. Gagamit ako ng kahinahunan laban sa lakas. Gagamitin ko ang sarili mong puwersa laban sa iyo.
lang ba? Mukhang mahina ka rin pala. Anong klaseng galaw yan? Tinatawag itong Divine Spear Pressure Point Strike at itinuro ito sa akin ng aking guro. Sa liit ng kakayahan mong iyan, balak mo pang sumali sa Heavenly Dao Martial Arts Tournament. Nakakatawa ka talaga. Wala kang silbi! Wala kang silbi! Kahit isang maliit na babae lang, hindi mo matalo. Anong mapapala ko sa pagpapakain sa'yo? Ano namang ipinagmamalaki niyo sa pamilya Chen? Ang tunay kong alas ay ang World Fighting Champion na si Yao Sen. Ang matalo ang hamak na si Wang Qiang, ano namang espesyal doon? Si Yao Sen? Sila ba iyong sinasabing Heavenly Path Combat Ranking na pasok sa top 100 na martial arts expert? Eksakto. Ang lakas ng Mr. Yao Sen. Kayong mga ordinaryong tao ay hindi makakapantay. Iyang martial arts nyo ay madali lang mapabagsak sa harap niya. Lumuhod na kayo ngayon habang may oras pa. Ang lakas ng loob mo para sa isang asong sunod-sunuran ni hindi mo nga matalo ang isang babae. Tapos ay may mukha ka pang magmalaki ng ganyan. Xiao Wu, huwag ka nang makigulo pa. Kahit hindi ko alam kung saan mo kinuha ang mahusay na babaeng ito. Pero ang isang tulad ni Yao Sen na malaking tao ay hindi namin kayang labanan sa pamilya Chen. Huwag kang mag-alala, kahit si Yao Sen o si Tyson pa iyan, sa harap ni Chen Wu, paniguradong titiklop sila. Sino ang nagsasabing dapat akong tumiklop? Sir PN06, sa wakas ay dumating ka na rin po, Pamilyang Chen. Eto, na ang huling malaking regalo ko mula sa Yuhai na ibibigay sa inyo, ang huli ninyong malaking regalo. Pamilyang Chen, sa oras na ito, siguradong tapos na kayo. Si Sir Yao Sen, siya ang pang-78 sa ranggo ng ranking ng lakas ng langit. Noong nasa Africa siya, sa pamamagitan lamang ng isang suntok, ay napabagsak niya ang isang malaking elepante. Kahit magsanib puwersa pa kayong lahat, sa paningin niya, parang mga langgam lang kayo. Old Master Chen, sinabi ko na sa inyo noon pa, gaano man kagaling ang batang babaeng ito, hindi niya kayo kayang iligtas mula sa Chen Family Martial Arts Hall. Batang Master Yu, pinapaharap mo ako sa grupo ng mahihina at matatandang ito? Nakakahiya naman yata para sa antas ko. Pang 78 sa ranggo? Mukhang hanggang dito lang ang kakayahan niya. Mukhang ang ranking ng lakas ng langit na ito ay wala namang ibubuga. Anong sinabi mo? Ginoong Yao, huwag mong pakinggan ang kanyang mga kalokohan. Chen Wu, ako bilang si Chen Jianglin ay wala ng anak na tulad mo. Umalis ka na agad. Xiao Wu, ang ranking ng lakas ng langit ay ang pinakamalakas sa mundo, kinikilala sila ng tadhana. Ang bawat isa sa listahang iyan ay walang alinlangan na mga tunay na dalubhasa. Kapag nagpasiya si Yao Sen na kumilos, ay talagang wala na tayong lahat. Katawa-tawa. Naglakas loob kayong hiyain si Sir Yao Sen ngayong araw na ito. Kayong lahat ay hindi makaalis. Lahat kayo ay pagbabayarin at ililibing sa loob ng kabaong na ito. Ganun ba? Ang kabaong na ito ay kayo ang dapat gumamit. Ngayon, gusto mo pa bang lumaban? Huwag kang magpanggap. Huwag mong isiping sa mga gimmick mo ay matatakot mo na kami. Wala kang alam. Tinatawag itong Wing Chun Inch Power. Naglalabas ng lakas sa maliit na espasyo at gumagamit ng kaunti para talunin ang malaki. Ano bang sinasabi mong lakas? Malaman natin kapag nakipaglaban ka na sa akin. Mr. Yao Sen, huwag kang gumawa ng gulo. Gusto mo siyang saktan? Dumaan ka muna sa akin. Masyado kang mayabang. Sa akin, ka humarap. Ama? Xiao Wu,
Huwag kang padalos-dalos, hindi mo siya kapantay. Makinig ka sa tatay at kuya mo. Tumakbo ka na. Bilis, tumakbo ka. Wala kang kwenta. Umalis ka na. Mula ngayon, huwag mong sasabihing ikaw, ang anak ni Chen Jianglin. Nakakapagsalita ka pa? Mukhang mahina pala ang pagkakatira ko sa iyo. Pagbabayarin kita? Ito? Paano ito nangyari? Sir Yao Sen. Pero si ranking ng lakas ng langit ay pang 98 eksperto. Paanong nangyari na? Napatalsik siya ng talunang iyan? Ama, magpahinga muna kayo ni eldest brother. Ako na ang bahala sa lahat. Magaling ka bata. Medyo interesado ako. Anong mayroon? Tanggap niyo na ba ang tadhana niyo? Ito ba ang Wing Chun Kung Fu? Wing Chun, pakinggan ang tulay. Sa itaas ng tulay maglakad, at ang paang darating ay iwasan. Kailan pa nagkaroon si Xiao Wu ng ganito kahusay na kakayahan sa martial arts? Napakayabang mo. Anong tulay o paa ang pinagsasabi mo? Puro ka lang naman imbento. Isa kang maton na puro iwas lang. Kung matapang ka, harapin mo ako ng harapan. Sige. Ikaw na mismo ang humiling niyan. Kalokohan, napakakulit mong bata ka. Gusto mo na bang mawala? Ang lumapit kay Yao Sen ay siguradong kapahamakan ng dala. Huwag kayong mag-alala, Ama. Alam ko ang ginagawa ko. Pagkatapos nito, kayo na ang susunod. Ito, paano ito naging posible? Ang Mr. Yao Sen ay kabilang sa ranking ng lakas ng langit na nasa ika-78 pupwesto. Bakit matatalo lang siya ng isang hamak na taong walang pangalan? Anong nangyayari? Bakit parang wala akong kaalialis na lakas? Ano bang ginawa mo sa akin? Ang estilong Wing Chun ay nakatuon sa paggamit ng lakas ng kalaban-laban sa kanila at paggamit ng kahinhinan para talunin ng tigas. Hindi sa akin kanatalo, kundi sa sarili mong kayabangan. Chen Wu, akala mo ba dahil natalo mo ang Yao Sen, ay ayos na ang lahat? Ngayong araw, pababagsakin ko kayong pamilya Chen sa Jiang Province ng tuluyan. Hello, ano iyon? Lumabas na ang Saint of War. Ang alagad ng Saint of War ay nagpakita sa Jiang Province? Sige, naintindihan ko na. Chen Wu, swerte nyo ngayong araw, pero pagkalipas ng 3 araw, magsasagawa ang 4 na martial arts gym ng Jiang Province. Ng isang paligsahan, kayong pamilya Chen ay hindi mapoprotektahan ang Green Dragon Waist Saber. Ilabas na sila. Basura. Saint of War? Ama, siya ba ang sinasabing alamat na kinikilala bilang martial arts expert na si Saint of War? Lumitaw na ang Saint of War. Muling sisigla ang ranking ng lakas ng langit. Kaya naman pala, kinokontrol ng pamilya Yu ang lahat ng slot sa paglahok sa Heavenly Dao Martial Arts Tournament. Ngunit ngayon ay malubha ang aking sugat at kayo po, Ama, ay tila nang hihina na rin. Naku, sino pa ang maaari nating papuntahin para lumahok sa paligsahang iyon? Ama, maaari akong lumaban para sa ating gym sa darating na paligsahan. Ama, hayaan niyo pong ako ang lumaban para sa ating martial arts gym. Kabablik mo pa lang, nagdala ka na agad ng maraming gulo. Kapag ipinaubaya ko sa iyo, mas lalo lang akong hindi magiging kampante. Pero ang mga problema ay naayos na po lahat ni Chen Wu. Siya ang nag-ayos. Ang pamilya Yu ay isang makapangyarihang Xiangjing. Laganap ang kanilang impluensya sa Huaxia dahil sa panggugulo niya. Baka ang buong pamilya natin ay madamay pa. Ama, Tama na. Ang bagay na ito, hindi na kailangang banggitin pa.
1, 2, 3. Si Awen, mula sa lakas ng suntok. At ang anggulo nito, lahat ay perpekto. Magaling, napakahusay. Awen, magpahinga ka na. Ama, gusto ko rin pong magpahinga. Ni hindi mo pa nga maayos ang mga suntok mo, magpapahinga ka na agad? Tingnan mo ang suntok mo, ibababa mo pa ng 3 pulgada. At isa pa, yung pwesto ng mga paa mo, hindi matatag. Sige, mag-ensayo ka ulit. Kailanman ay hindi ako kinilala ni Ama. Master, dahil naayos na ang lahat, baka pwede na tayong umuwi. Hindi pa magaling ang mga sugat ni Kuya. Hindi ako pwedeng umalis. Mauna ka na munang magpahinga. Pupuntahan ko lang ang kuya ko. Master? Ama, napaka-epektibo pa rin ng lumang ointment na ito. Ang init pa rin ito sa balat. Gayunpaman, itong si Xiao Wu sa ngayon ay tunay ngang kahanga-hanga na talo pa niya ang isang magaling na master mula sa ranking ng lakas ng langit. Oo nga. Ang batang iyon ay talagang may taglay na tibay ng loob bata pa lang. Salamat sa kanya dahil ang Chen Family Martial Arts Hall natin sa wakas ay naipagmalaki na rin tayo. Awen, sa mga nakaraang taon, naging mahirap talaga ito para sa iyo. Kung hindi lang dahil sa martial arts school na ito, marami ka na sanang nagawa sa buhay mo. Ama, hindi po ako nagsisisi. Kaya lang, tila humihina na ang traditional martial arts ngayon. Dati ayaw nila tayong payagang lumaban sa ring. At ang mga nag-aaral ng suntukan ay ayaw kumilala sa estilo natin. At ngayon naman, ang bilis ng ating pag-unlad ay hinding-hindi makahabol sa iba. Oo nga, nagbago na ang panahon. Ang martial arts school na ito ay kumain na sa buong buhay ko. Maging sa buhay mo, hindi na nito pwedeng sirain pati si Xiao Wu. Ama, mas malakas sa atin si Xiao Wu? Naniniwala akong mas malayo pa ang mararating niya. Ganoon pala. Na-misinterpret ko lang pala sila. Gabi na. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Ama, tinitingnan ko lang po si eldest brother. Tsaka po, sana ay bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon para sa tournament na ito. Hayaan niyong ako at si Changle ang lumaban. Bakit? Natalo mo lang si Yao Sen. Akala mo ba ang galing mo na? Ikaw talaga. Ama, naniniwala ako kay Xiao Wu. Bigyan niyo na po siya ng pagkakataon. Awen, Pa, ikaw. ngayon, wala na talagang pwedeng lumaban sa martial arts school. Hahayaan lang ba nating basta maibigay ang yaman na ito ng ating mga ninuno? Hayaan na nga. Tungkol dito, kayo na ang magdesisyon. Kapag hindi nyo kayang manalo, sumuko na agad kayo. Ang inyong ama ay walang sapat na panggamot para sa inyo. Elder Gong, ito ang pangunahing martial arts school ng probinsya ng Jiang, ang Chen Family Martial Arts Hall. Posibleng alam nila kung nasaan ang martial saint. Ang ingay na iyon. Bilis. Sumunod kayo sa akin sa likod bahay. Guro, sobra naman yata silang maliit. Ang lambot po ng tukwa na ito. Paano ko ba ito mapapabagsak? Ang sining ng pakikipaglaban ay nakatuon sa diskarte at hindi sa puro lakas lang. Malapit na ang paligsahan sa entablado. Kung mapapabagsak mo ang piraso ng tokwa na hawak ko, kung gayon ay kaming mga guro mo, ay ituturing na nakapasa ka sa pagsusulit. Isa pa. Changle, ang sining ng pakikipaglaban ay nakabase sa pagiging kalmado. Kung hindi payapa ang isip mo, gaano man kalakas ang puwersa mo, magiging balewala lang ang lahat. Guro, naintindihan ko na po.
Nagtagumpay ako. Sa magaling. Kahanga-hanga. Bata, yung ginawa mo kanina na paggamit ng lakas ng kalaban laban sa kanila at paggamit ng kahinhinan laban sa tigas, nakuha mo na ang tunay na diwa ng martial arts. Sa takdang panahon, tiyak na magiging mahusay kang eksperto. Gusto mo bang maging guro rin ako? Pasensya na po, pero mayroon na po akong guro. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Siya ay... Hayaan mo na. Ako ay hindi namimilit ng kahit sino. Dahil ang dalawang ito ay nagsasanay ng martial arts dito, kung gayon ako ay hindi na mangingialam pa. Elder Gong, hindi ba't narito tayo para hanapin ang bakas ng Martial Saint? Mahirap hanapin ang bakas ng martial saint, pero ang pag-asa para sa muling pagsilang ng martial arts ay nahanap ko na, ang batang babaeng iyon. Sa kabila ng murang edad, napakahusay na ng kaniyang kakayahan. Sa hinaharap siguradong magiging mahusay siya. Dahil doon ay dapat po kunin niyo siyang disipulo. Huwag kang mag-alala. Sa husay na pinapakita niya, ang kakayahan ng nagturo sa kaniya ay hindi mas mababa sa akin. Kapag maayos na ang pundasyon niya, saka ko siya tuturuan, ganoon din iyon. Guro, sino po siya? Ang nakakatandang ito ay may matatag na hakbang at nagpapakita ng balanse ng yin at yang. Ang kaniyang paghinga ay may pagkakapareho sa teknika ng daloy ng hininga ng Bagua Sect. Ang taong kayang pagsabayin ang Bagua Sect at ang Yin Yang Sect na martial arts at dalhin ito sa ganitong antas, marahil ay wala ng iba. Kundi, ang pangalawa sa listahan ng Heavenly Path Combat Ranking, walang iba kundi si Elder Gong. Sayang, Anong sayang? wala lang yon. Guro, Batang Master Yu, bukas na ang laban para sa pagkapinuno ng Martial Arts Hall. Ang pamilya Chen ay isang respetadong pamilya ng martial arts, malalim ang kanilang karanasan. Kung padalos-dalos tayong susugod, baka sakaling... Oo nga, nabalitaan ko na. Ang kabilang sa unang 100 ng Heavenly Path Combat Ranking na si Yao Sen ay hindi man lang nakalaban sa pamilya Chen. Kaya kung tayo ay gagawa, paano tayo mananalo? Sino nagsabing kailangang makipaglaban ng harapan? Ano ang bagay na ito? Ang lakas ng aura nito. Halos hindi na ako makahinga. Sa harap ni Fragment ng Heavenly Dao Power Rankings, walang silbi kahit ang mga Diyos. Sa pagkakataong ito, tingnan ko lang kung sino makakapagligtas sa pamilya Chen. Curator Chen, pati na ang iyong Chen Family Martial Arts Hall, kahit isang disenteng disipulo ay hindi man lang makapagpadala, siguro ay natatakot na kayo? Bagsak na ang Chen Family Martial Arts Hall. Isuko nyo na agad ang Green Dragon Waist Saber bago pa kayo mapahiya ng husto. kapag tumahol pa kayo ng parang aso, hindi na poste ang susunod na tatamaan. Pasensya na. Naantala lang kami ng kaunti sa daan. Ang lalaban ngayon para sa pamilyang Chen ay ako at si Changgel. Curator Qin, maaari na ba tayong magsimula? Huwag kang magmadali. Noong mga nakaraang kompetisyon sa ring, palaging ang 4 na martial arts gyms ang nagpapadala ng kanilang mga disipulo para sa isang palakaibigang laban, pero masyado nang boring yon. Sa taong ito, magkaiba na ang mga patakaran. Ano? Nagbago ang mga patakaran? Ang bagong patakaran ay personal na itinakda ni Young Master Yu. Ngayong araw, ang araw ng paglulunsad ng kompetisyon ng 4 na martial arts gyms. Para ito sa pagpapakitang gilas ng husay at para malaman kung sino ang tatanghaling pinuno ng 4 na martial arts gyms. Subalit, binago ang patakaran. Binago? Kung sino ang pinakamakakalapit sa bagay na ito, siya ang panalo.
Ito. Ano ba ang bagay na ito? Ito ang ranking ng lakas ng langit, piraso ng meteorite. Sinasabi sa mga alamat na naglalaman ito ng kapangyarihan ng langit na kayang magpahina sa lakas ng kahit sinong martial artist. Ang isang piraso lang ay nakakatakot na. Kung gayon, ang mismong Heavenly Stone Tablet ay baka kaya nang magpasuko sa mga Diyos. Master, napakakakaiba ng batong ito. Nararamdaman ko na unti-unting nawawala ang panloob kong lakas. Isang lumang piraso lang ng bato iyan. Walang dapat ikabahala. Chen Wu, may oras pa para sumuko ka. Ang pirasong ito ng tablet, kahit pang nasa ranking ng lakas ng langit na unang 100 pinakamalakas, ay kayang pigilan. Kayo namang mga hamak na traditional martial artists, hindi nyo man lang iyan mahahawakan. Talunan, huwag kang masyadong mayabang. Kapag nagawa naming mahawakan ang batong ito ngayong araw, hindi ba dapat ay lumuhod ka at tawagin kaming lolo? Kung mahahawakan ninyo ang tablet na iyan, agad na susuko ang 3 martial arts hall. Pero kapag nabigo kayo, kailangang buwagin ang Chen Family Martial Arts Hall. At ang Green Dragon Waist Saber ay mapupunta na sa pamilya Yu. Sige. Napakayabang. Batang Master Yu, akong mula sa Lauchin ay handang maging una na sasabak. Matagal nang sinasakop ni Pamilya Chen ang itaas ng Jiang Province Martial Arts Hall. Panahon na para bitawan niya ang pwesto niya. Napakalakas ng pirasong ito. Kahit nanonood lang ako rito sa tabi, parang sumasikip ang dibdib ko sa sobrang kaba. Ibang klase talaga si Curator Qin. Dahil talaga namang nakakalapit siya sa entablado. Ito. Hindi ito posible. Laukin, sasali rin kami. Hindi pa nga kayo nakakaakyat ng entablado ay pagod na kayo? Kaya nyo ba talaga? Kayo sa Chen Family Martial Arts Hall ay wala man lang lakas ng loob na lumapit sa entablado at may kapal pa ng mukha na pagsabihan ako? Tingnan nyo ng maigi. Bakit ang bagay na ito ay mas mabigat kaysa dati? Matanda, nasasaktan ka na ng ganyan? Baka mas mabuting huwag ka nang umakyat sa entablado. Umuwi ka na lang at magpahinga. Masyado kang masalita. Panoorin mo ako. Tatlongpung taon na akong nagsasanay ng iron shirt, hindi ako naniniwalang hindi ko kakayanin ang isang bato. Hindi ito isang bagay na kayang labanan ng lakas ng tao. Chen Wu, kahit ang 3 master ay hindi na kinaya, kayong mga taga Chen Family Martial Arts Hall na mga walang silbi, sumuko na lang kayo ng maaga. Oo nga, yung 2 iyon mukhang wala silang karanasan. Siguradong hindi sila maglalakas loob na lumapit sa ring. Higit pa sa dangal, mas importante ang inyong kaligtasan. Mabuting sumuko na lang. Xiao Wu,
Itong kapirasong bato na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng kalangitan. Kung pipilitin niyong lumapit, ay mapipinsala ang inyong katawan. Kung hindi niyo na kaya, pakiusap, huwag kayong magpumilit. Huwag kayong mag-alala, Ama. Walang kapangyarihan ng kalangitan ang makakatalo sa akin. Isang pirasong bato lang naman ito, di ba? Hayaan niyo akong sumubok. Curator Chen, itong Chen Family Martial Arts Hall nyo ay talagang palala na ng palala. Nagpadala pa kayo ng isang bata. Kahiya-hiya. Ilang dekada na akong nagsasanay pero hindi ko pa rin makaya ang batong ito. Ang pagpunta ng batang ito roon ay paghahanap lang ng kapahamakan. Huwag kang magpumilit, bata. Maaari ka pang sumuko ngayon. Baka mamaya ay madurog ka lang sa bigat ng presyon ng batong iyon. Kayong tatlo, tumayo muna kayo bago kayo magsalita. Isang pirasong bato lang ito. Mayroon bang dapat ikatakot? Siya. Nagawa niyang makalapit. Itong batong ito, parang hindi naman ganoon kalakas. Ito. Imposible ito. Ang piraso ng batong ito, kahit ang mga master sa ranking ng lakas ng langit ay kayang pigilan? Paanong naging wala siyang kahit isang gasgas? Kahit pa makatapak siya sa arena, imposibleng makalapit siya sa bato sa loob ng 10 metrong distansya. Gusto ko ring makita kung ilang segundo lang kakayanin ng batang ito. Mukhang sa nakalipas na mga taon, malaki ang iniunlad ng Tianggel, ah. Tila ba nahanap ko na ang sikreto? Nagawa niyang tiisin ang matinding puwersa mula sa bulalakaw ng langit. Simula pa lang ito, isa lang itong sirang bato. Hindi lang ako lalapit dito, pababagsakin ko rin ito. Bagwa steps of the swimming dragon. Paanong nagawa niya iyon? Hinding-hindi ito posible. Naglakas loob siyang hawakan ng bulalakaw ng langit, karapat-dapat lang siyang maparusahan. Gamitin ang lambot laban sa tigas. Gamitin ang sariling lakas ng kalaban laban sa kaniya. Nakalimutan mo na rin ba ito? Isang pirasong sirang bato, karapat-dapat bang tawaging batas ng langit? Lumampas na siya sa layong 3 metro? Bakit pa siya nagpapatuloy sa paglalakad? Posible bang balak niyang hawakan ng Heavenly Tao Monument? Liban sa top 10 ng ranking ng Heavenly Martial Power na mga makapangyarihang nilalang, sino pa ang makakayanan ng presyur na ito? At makakahawak sa tabletang bato? Nagpapanggap lang iyan. Bata, huwag kang magtapang-tapangan. Baka maparusahan ka ng langit. Batang Master Yu, ang hangal na si Pamilya Chen, balak niya talagang hawakan ang tabletang bato? Sa pagkakataong ito, wala na siya. Ang lakas ng loob ni Pamilya Chen ay dahil lang sa 2 taong iyon. Pero ngayong araw, matatapos na silang lahat dito. Xiao Wu. Amang, hindi ba mapapahamak si Xiao Wu? Akala ko naman ay kung gaano siya kalakas. Batang Master Yu, baka naman madurog na ang Heavenly Tao Monument na iyon ng tuluyan. Curator Chen, ang laban sa araw na ito, mukhang dito na magtatapos. Curator Chen, ibigay mo na sa amin ang Green Dragon Waist Saber at umuwi ka na para maghanda ng kabaong habang may oras pa. Kapag nahuli ka pa, wala ka nang aabutan. Masyadong mapangahas. Ang mga has na kumalaban sa langit ay parang pagpili mo na rin sa iyong katapusan. Ang tinatawag nilang tadhana ay isa lamang panlilin lang sa mga tao.
Ito, hindi ito maaari. Paanong nagawa niyang wasakin ang Heavenly Tao Monument? Sabi ko na sa inyo, ang tadhana na hihigit sa akin. Ay wala pa. Master. Ang astig mo naman. Sa susunod na wasakin mo ang mga bato, lagyan mo naman ng kaunting fireworks effect. Batang Master Yu, ngayon, dapat mo nang tuparin ang ating pustahan? Hindi lang nahawakan ni Xiao Wu ang bato, winasak pa niya ito gamit ang isang palad. Ito ang patunay ng kanyang lakas. Batang Master Yu, aamin ka na ba ng pagkatalo? Suko, ang mga piraso ng Heavenly Tao Monument, 10 na lang ang natitira sa buong mundo. At ang mga ito ay nasa kamay ng top 10 na pinakamalalakas na mandirigma sa Heavenly Tao list. Nangahas kang wasakin ang bagay na iyan. Pagbabayarin kita. Ang top 10 sa ranking ng lakas ng langit. Sila ay mga taong may kakayahang bumitbit ng bundok. Sila ay mga maalamat na nilalang, na may pambihirang lakas. Ang pagwasak mo sa Heavenly Tao Monument ay parang pananakit mo na rin sa kanila. Mas mabuting lumuhod ka na at magmakaawa kay Batang Master Yu at malay nyo, baka kaawaan pa ang inyong buhay. Ama? Top 10 sa ranking ng lakas ng langit. Gumawa ba tayo ng malaking gulo? Kahit pa hindi natin winasak ang bato, sa tingin mo ba ang pamilya Yu at ang 3 martial arts school ay hahayaan tayo? Nandito na tayo. Huwag tayong aatras. Ama, huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama. Tama, hanggat nandito kami, kahit pa magsama-sama ang top 10 mula sa Heavenly Tao list, hindi nila kayo magagalaw kahit katiting. Napakayabang niyo! Dahil winasak mo ang Heavenly Tao Monument, kahit sino pa ang dumating, walang makakapagligtas sa inyo. Ang lakas ng loob na hiyain ang mag-aaral ng Martial Saint. Ang batang ito, napakayabang mo. Elder Gong, Elder Gong? Elder Gong. Elder Gong, siya na kaya yung mataas ang ranggo sa martial arts strength list, ang pangalawang makapangyarihang tao? Elder Gong, sigurado po ba kayo? Saan naman galing dito ang alagad ng Martial Saint? Mga wala kayong silbi. Hindi nyo man lang makilala ang alagad ng Martial Saint, ang lalakas pa ng loob niyong magsalita ng ganyan. At manapak sa kung saan-saan. Akala nyo ba hindi nakikita iyan ni Elder Gong? Ako ay nagbibigay galang sa alagad ng Martial Saint. Elder Gong, nagkakamali po ba kayo? Iyang batang babaeng iyan? Siya ba talaga ang alagad ng Martial Saint? Nung nagsimula akong magsanay ng martial arts, ang mga magulang mo ay sanggol pa lamang. Isang grupo ng mga hangal. Lakas loob niyong pagdudahan ako. Iyon pala ang dahilan. Kaya pala ang pamilya ni Chen ay mayabang na lumaban sa akin. Kahit paalagad siya ng Martial Saint, sinira niya ang Heavenly Tao Monument. Elder Gong, iyon ay pakikipag-away sa buong mundo at sa lahat ng martial artists. Ano? Kakampihan niyo ba ang pamilya Chen? Basag na bahagi lang naman ng Heavenly Tao Monument iyon. Babayaran ko na lang ito. Para sa kanya. Sa mga susunod na araw, ay ipapadala ito sa mansyon ng mga Yu. Ang bagay na ito ay tapos na rito. Ano sa tingin nyo? Sige. Dahil nagsalita na si Elder Gong, ang nangyari ngayon ay matatapos na dito. Mula nung lumitaw ang Martial Saint. Elder Gong, sa loob ng Tiandao ranking, pangatlo na lang kayo, hindi ba? Ang lumaban sa aking si Pamilya Yu. Mag-ingat kayo, baka mawala pa pati ang pangatlong pwesto nyo. Tatlong masters. Bakit parang nagmamadali kayo? Saan kayo pupunta? Binibining Su? Isa kang alagad ng Martial Saint. Ito ay Ayon sa ating pustahan, natalo kayo. Kaya dapat kayong humingi ng tawad kay Chen Family Martial Arts Hall. Curator Chen. Pasensya na kung naging bulag kami at nabastos po namin si Chen Family Martial Arts Hall. Humihingi po kami ng paumanhin. Masyado po kaming naging kampante sa aming kakayahan. Tinatanggap po namin ang aming pagkatalo. Lubos kaming humahanga sa inyo. Tandaan nyo ito. Sa susunod na. Maulit pa ang ganitong klaseng pangyayari. Pagbabayarin ko na kayo. Kung si Binibining Su ay disipulo ng Martial Saint, si Elder Gong ay... Biro lang iyon.
Humahanga lang talaga ako sa mga talentadong tao dahil sa bugso ng damdamin. Tinawag ko siyang disipulo ng Martial Saint. At dahil ang Heavenly Dao Martial Arts Tournament ay gaganapin sa Jiang Province, inaasahan ng matandang ito na ang dalagang ito ay lalahok bilang kinatawan ng traditional martial arts. Batang kaibigan, ano ang masasabi mo tungkol dito? Dahil gustong pumunta ni Changle, kung ganoon ay sasamahan ko siya. Sige, ang nakaraang Heavenly Dao Martial Arts Tournament ay pinagtulungang iorganisa ng 10 pinakamalakas na mandirigma sa ranking. Gagawan ko ito ng paraan, kayong dalawa na eksperto ay direktang makakapasok sa finals. Mauna na ako sa inyo. Xiao Wu. Itong Green Dragon Demon Blade ay ipinapasa ko na sa iyo. Pati na rin sa dalagang ito. Pagdating sa kompetisyon, siguraduhin mong aalagaan mo siyang mabuti. Ito ay isang meteoric iron? Ama, hindi ko po inaasahan na biglang lilitaw si Elder Gong. Pero ang Su Changle na iyon, siya ay estudyante ng Martial Saint at kasama niya ang binatang si Pamilya Chen. Pareho silang pupunta para lumahok sa Heavenly Dao Martial Arts Tournament. Ang matandang iyon, hindi siya dapat katuwaan, pero ang estudyante ng Martial Saint na iyon. Kapag nangahas siyang magpakita, huwag niyo akong sisihin. Kung maging malupit ako. Sa paligsahang ito, gusto kong kayong tatlo, gawin niyo ang lahat ng paraan upang tapusin ang lahat ng may kinalaman sa Martial Saint. Opo. Kayong mga tauhan ni Pamilya Chen, naglakas loob talaga kayong pumunta rito? Huwag niyo isiping ligtas na kayo dahil lang kumakapit kayo sa estudyante ng Martial Saint. Lumuhod na kayo habang may oras pa. Dahil kung hindi, kapag nabugbog na kayo at nagmakaawa ng husto, hindi na magiging maganda ang itsura niyo. Kung muli ka pang tatahol, sa susunod ay lalamunan mo na ang itatarak ko. Lahat ng kalahok sa paligsahang ito ay kontrolado na ng Pamilya Yu. Ang pagpunta nyo rito ngayon ay parang naghahanap lang kayo ng sariling kapahamakan. Tumahimik ang lahat. Para sa gaganaping Heavenly Dao Martial Arts Tournament, gagamit tayo ng sistemang bunutan. Ang mga makakakuha ng parehong kulay ng bakal na bola ay aakyat sa entablado para maglaban at bahala na kung anong mangyari sa kanila. Ang meteorikong bakal ay nagtataglay ng matinding presyur. Ang lakas ng mga taong ito ay dahil pala sa lakas na galing sa meteorikong bakal. Hoy, bata, kapag natalo ka mamaya, huwag kang iiyak ha? Ang magiging kampiyon sa paligsahang ito ay may pagkakataong personal na makaharap ang Heavenly Tao Monument at sa Heavenly Path Combat Ranking ay maari ninyong itatak ang inyong pangalan. Para sa unang laban, Su Changle laban sa Hong Yihu, Chen Wu laban sa Yanqing, habang ang Heikyu ay wala pang katapat. Patriarch Yu, ang tatlong ito, ikaw ba ang nag-ayos ng lahat ng ito? Ginawa ang lahat para lang mapalabas si Saint of War. Elder Gong, interesado ka pa rin ba sa buhay at kamatayan ng mga langgam na ito? Dahil nag-organisa tayo ng paligsahan, dapat nating sundin ang lumang tradisyon. Nariyan ang Heavenly Tao Monument para protektahan ang inyong buhay, kaya ibuhos ninyo ang inyong buong lakas. Narinig ko na ang babaeng ito ay ang disipulo ni Saint of War? Sa tingin ko, ay mukhang hindi naman siya ganoong kalakas. Oo nga. Si Hong Yihu ay nasa 88 pwesto sa listahan ng pinakamalakas. Hindi lang siya magaling sa bakbakan, dalubhasa rin siya sa paggamit ng apoy. Palagay ko, itong disipulo ni Saint of War ay siguradong malalagay sa panganib. Batang Master Yu, sa paligsahang ito ay maraming nagtipon-tipon na eksperto at puno ng mga nakatagong magagaling. Ang hamak na disipulo ni Saint of War na ito ay kayang-kayang talunin nang walang kahirap-hirap.
Ngayong araw, ang dugo ninyong mga disipulo ni Saint of War ang gagamitin para parusahan kayo sa harap ng Heavenly Tao Monument. Hoy, dambuhala. Napakabagal mo. Siguro hindi ka nabusog kagabi, no? Hong Yihu, dehado na pala siya. Gaya nga ng inaasahan sa estudyante ni Saint of War, magaling talaga siya. Sa ganitong klase ng kakayahan, kulang pa yan para maging hamon sa akin. Batang Master Yu, hindi lang marunong sa apoy si Master Hong. Ang gamit niyang Burning Sky Palm ay ang pinaka-espesyal na teknik ni ranking ng lakas ng langit kapag seryoso na siya. Ang batang babaeng ito, tiyak na tapos na siya. Nene, sumuko ka na habang may pagkakataon pa. Dami mong dada, utusan ka lang, gagamit si Great Aunt ng martial arts. Para turuan ka ng leksyon. Nakuha mo pang sunugin ang buhok ko. Gusto mo bang sunugin ko rin ang marumi mong balat? Tutupukin kita ngayon. May hidden weapons pa? Lumuhod ka at humingi ng tawad at baka parusahan pa kita ng hindi ganoon kabigat. Hindi mo man lang napangalagaan ang iyong kasuotan? Paano mo matatawag ang iyong sarili na tagasunod ni Saint of War? Wala kang silbi. Sa tingin ko, pagkatapos ng lahat ng mga sabi-sabi, si Saint of War ay katulad din ng kaniyang estudyante, puro yabang lang at walang laman. Mas mabuting sumuko ka na lang ngayon. Sumuko ka na! 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 Lilikha ng apoy ang langis kapag tumama sa bakal at ang mekanismo ay nakatago sa iyong braso. Ang boses, ayon sa aking guro, ito ba ay ang mekanismo ng meteorite? Nakuha ko na. Mga simpleng panlilin lang, na tinatawag din nilang mahiwagang kapangyarihan. Isa ka lang asong marunong maglaro ng apoy. Tuturuan kita ng leksyon. Nahuli din kita. Maputol ka na. Para sa unang laban, panalo si Su Chang. Panalo si Su Changle. Magaling! Sa paggamit ng mga gamit mula sa bakal ng meteor, nakasama pa rin siya sa listahan ng Heavenly Dao rank, pero sa tingin ko, isa lang itong peke. At mas bagay itong tawaging listahan ng mga mandaraya at serkero. Ang lakas ng Heavenly Dao ay hindi bagay na mapapakialaman ng isang batang babaeng katulad mo. Kung isasantabi ang kagamitang gawa sa meteor, malamang na si Hong Yihu ay hindi man lang makapasok sa unang daan ng listahan ng pinakamalakas. Mukhang tama ang sinasabi ng disipulo ng Saint of War. Ang Saint of War? Kapag natapos ko na ang disipulo mo, tingnan natin kung hindi ka pa rin magpapakita. Bakit ka nagmamalaki? Kahit na nanalo ka, imposible pa rin manalo si Chen Wu. Ang kalaban niya ay ang nasa pang-64 na pwesto sa Heavenly Dao rank na si Yan Qing. Ang husay niya sa pagkontrol ng tubig ay ikinagulat ng buong mundo ng martial arts. Hindi katulad ni Hong Yihu si Yan Qing. Hindi siya kung sino lang, isa siyang tunay na biniyayaan ng kakaibang kapangyarihan. Balita ko, ang enerhiya ni Yan Qing ay kayang gumawa ng patalim mula sa yelo na kaya ring pumutol ng bakal. Kahit gaano pa kalakas si Chen Wu, isa lamang siyang ordinaryong tao, paano niya matatalo si Yan Qing? Dahil nakuha mo ang pansin ng disipulo ng Saint of War, marahil ay may angkin kang husay, pero hanggang doon lang yon. Ganoon ba? Sige, subukan natin. Daga ng yelo? Sugod. Ano to? Anong klaseng galing ito? Anong klaseng galing ito? Anong nangyari? Isang hindi kilalang tao, nagawa pang tapatan ng ice blade ni Yan Qing? Kahit si Yan Qing ay hindi masaktan ng taong ito, paano pa tayo lalaban? Hindi ako naniniwala. Paano ito nangyari? Ano ba ang ginawa mo?
Anong balak mong gawin? Huwag, huminto ka. Ang pinaghirapan kong ipuning lakas, Gamit ang meteoric iron, pinupuwersa ang mga daluyan sa katawan upang mabilis na makalikha ng enerhiya. Kapag ipinagpatuloy mo ang gawaing iyan, ay darating ang araw na ito ay mauuwi sa kapahamakan. sumusuko na ako. Sa ikalawang laban, nanalo si Chen Wu. Chen Wusheng. Ayos! Xiaowu, siya si Yan Zhen. Sa susunod na laban ni Binibining Su ay siya ang makakalaban niya. Ang taong iyan ay pang-39 sa listahan ng pinakamalalakas, mabilis at tuso ang kaniyang kilos, at dalubhasa siya sa palihim na pagsalakay. Xiaowu, mag-ingat ka po sana. Changel, kung hindi mo kaya ay sumuko ka na, hindi iyon nakakahiya. Isang taong nakamaskara at tila duwag na nagtatago. Hindi ako takot sa kanya. Bata, sasabihin ko sa'yo, ang salitang pagsuko ay para lamang sa mga wala na sa mundo. Napakabilis. Napakawalang hiya. Susukonan. Tama na. Si Chen Wu ay nanghimasok sa laban nang walang pahintulot, kaya ayon sa patakaran, dapat nang bawiin ang kanyang pagkakataong lumahok sa kompetisyon. Tama. Anong klaseng alagad ng martial saint yan? Hindi mo matanggap ang pagkatalo, kaya umalis ka na rito. Sa pagsali sa Heavenly Dao Martial Arts Tournament, nakasalalay na sa tadhana ang iyong buhay. Umaasa ka lang sa tulong ng iba? Anong klaseng galing iyan? Sumuko na si Binibining Su, pero tinatapos pa rin siya ni Yan Zhen. Ginamit pa ang Vajra Finger Guard, Bone Piercing Needle, at Hidden Sleeve Sword. Malinaw na siya ang unang lumabag sa patakaran ng paligsahan. Ang sining ng pananambang ay ang pangunahing kakayahan ni Master Yan. Bakit mo sasabihing lumabag sa batas? Tama na. Si Binibining Su, bilang alagad ng Martial Saint, kapag nawala siya sa lugar na ito, siguradong magagalit ang Martial Saint. Sa pagkakataong ito, si Yan Zhen ang nanalo, ituloy ang laban. Sa susunod na laban, Yan Zhen laban kay Chen Wu. Bago step, umalis na sa posisyon. Hindi maaari. May laso ng patagong sandata, napakamadaya ng iyong estilo. Ito ba ang Heavenly Dao List, na ika-39 na pinakamahusay na mandirigma? Ikaw, sino ka ba talaga? Ginamit mo na ang lahat ng alas mo, pero hindi mo man lang nahawakan ang laylayan ng damit ni Chen. Gusto mo pa bang magpatuloy? Hindi ako matatalo. Bata, may lakas ka ba ng loob na pumirma sa kasunduan para sa huling pagtutuos? Isang kasunduan sa huling laban. Mukhang si Yan Zhen ay handang itaya ang lahat laban sa taong ito. Kapag nalagdaan ang kasunduan, doon na malalaman ng mananalo at doon din matatapos ang lahat. Siguradong hindi papayag ang taong iyan. Nawawala ka na sa sarili mo at nilalamon na ng iyong galit. Kung gusto mong mapahamak, ibibigay ko ang gusto mo. Pero sino ang tatayong referee? Ako mismo ang magsisilbing hukom. Sige. Linulo ng bakal, talagang nawala na siya sa katinuan. Pagbabayarin kita. Ama, nagawa ni Yan Zhen na higitan si Binibining Su, at ngayong uminom pa siya ng kakaibang gamot na iyan, bumilis ang paglakas niya. Hindi kaya mapahamak ng husto si Xiaowu? Maging ako ay hindi rin alam ang sagot. Ito ay... Ako, hindi ako susuko. Tama ba ang nakikita ko? Kay ranking ng lakas ng langit na si Yan Zhen ay pang 39, ngunit tinalo lang ng batang ito. Tignan nyo, ang nasa dibdib ni Yan Zhen na meteorite iron ay nadurog ng tuluyan. Paano nagawa ng isang ordinaryong tao na durugin ang meteorite iron gamit ang mga kamay? Ngayon, dapat na sigurong i-anunsyo ni referee ang resulta, di ba? Tapos na.
Simula pa lang ito. Ano ang bagay na ito? Ang Heavenly Killing Array na iyan ay nagmula sa meteorite ng langit na sadyang ginawa. Sumuko na kayo. Yusyong, anong balak mong gawin? Anong gagawin? Siyempre, tatapusin ko kayong lahat para mapilitan si Saint of War na lumitaw. Narito ang alagad ni Saint of War. Siguradong si Saint of War ay hindi matitiis na panoorin kayong lahat na mapahamak, di ba? Kung hindi ka palilitaw, sa bawat oras na lilipas, ay magpaparusa ako ng isang tao. Matandang baliw. Kahit na ubusin mo pa ang lahat ng tao rito, hindi magpapakita si Saint of War. Talaga? Kung gayon, uunahin ko muna ang dugo ng alagad ni Saint of War para sa ritual na ito. Magsubok ka. Nakawala ka sa Heavenly Killing Array. Sino ka ba talaga? Ako ang hinahanap mong si Saint of War. Kalokohan. Ikaw na isang basurang galing sa pamilya Chen ay naglalakas loob pang magpanggap bilang Saint of War? Ama? Tinalo ng taong ito si Yan Jen? Nakawala sa patibong? Natatakot po ako na baka? Bigla na lang lumitaw ang Saint of War at inagaw sa akin ang pagiging una sa Heavenly Dow List. Kahit totoo ka man o huwad, malalaman natin iyan sa isang laban. Hindi ito posible. Ilang dekada na akong naghahari sa sining ng pakikipaglaban. Paano ako matatalo ng isang batang paslit na tulad mo? Sa landas ng pakikipaglaban, napakalayo pa ng iyong lalakbayin, asyado kang nakatutok sa titulo. Chen Wu, inakala mo bang nanalo ka na? Xiaowu. Hindi ito maganda. Dinala na nila si Awen. Gusto mo bang iligtas ang iyong eldest brother? Pumunta ka sa Tiandao Cliff pagkaraan ng 3 araw at labanan mo ako. Gusto kong sa harapan mismo ni ranking ng lakas ng langit makuha kong muli ang unang puwesto. Yushong, kapag may nangyaring masama sa aking eldest brother, hindi kita palalampasin. Chen, hindi. Saint of War, patawarin mo ako at hindi kita agad na nakilala. Handa akong sumama sa iyo sa ang Tiandao Cliff na iyon para tulungan ka. Elder Gong, salamat po sa inyong kabutihan, pero natatakot ako na hindi na kayo aabot hanggang mamayang gabi. Ano? Xiao Wu. Sa kahit anong aspeto, ang Elder Gong ay isa pa ring bihasa sa sining ng pakikipaglaban. Kahit pa isa kang martial saint, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Tama, Master. Tingnan mo ang itsura ng Elder Gong. Mukhang maayos naman ang kalagayan niya. Paanong mangyayari na hindi na siya magtatagal? Elder Gong, kung hindi po kayo naniniwala, maaari ninyong gamitin ang inyong inner power at ilabas ang inyong tunay na lakas. Huwag na. Karapat-dapat nga na tawaging martial saint. Tunay ngang walang makakalampas sa inyong paningin. Maraming beses nang tinulungan ni Elder Gong ang pamilya Chen. Huwag na po kayong masyadong formal. Maaari nyo na lang akong tawaging Chen Wu. Noong lumaban ako noon kay Yushong, malubha na ang naging pinsala sa aking katawan, kaya hindi na ako kailanman muling nakipaglaban. Kung hindi, babalik sa akin ang sarili kong enerhiya at dito na mismo mawawala ang lakas ko. Iyon pala ang dahilan. Mula nang si Yushong ay naging nangunguna sa Heavenly Dow List, pinigilan na niya ang mga bihasa sa tradisyonal na martial arts kahit saan. Dahilan para unti-unti na itong maglaho. Habang si Elder Gong na itinuturing na dakilang pinuno sa mundo ng sining ng pakikipaglaban ay piniling manahimik na lamang, mayroon din pala kayong ganyang matinding pinagdadaanan. Ito rin ang dahilan kung bakit pinipilit kong mahanap ang martial saint. Hindi ko hahayaang ang sining na ito ay tuluyang maglaho sa aking mga kamay. Elder Gong, masyado naman kayong nag-aalala. May paraan ako para magamot ang inyong lihim na pinsala. Totoo? Totoo. Aba. Pagkalipas ng 3 araw, Tiandao Cliff, ang lahat ng gulo ay tatapusin na natin. Sinabi ni Patriarch, basta't mapipigilan natin ang martial saint, ay tutulungan niya tayo sa ating pagsasanay na mas umangat pa ang antas. Paumanhin po, sabi ni Patriarch Yu, hanggang dito na lang kayo.
Kung gusto niyong umakyat sa bundok, dumaan muna kayo sa amin. Ang tatlong ito ay kabilang sa top 10 ng listahan ng pinakamalalakas na martial artist. Malamang ay binayaran na sila ni Yushong. Elder Gong, dahil sa pinagsamahan natin dati, pinapayuhan kita na isama mo na ang batang ito at ang matandang ito paalis para hindi rito matapos ang buhay mo. Paano kung hindi kami aalis? Chenwu, mag-ingat ka, biglang lumakas ang tatlong ito. Natatakot akong kahit ako ay baka hindi sila kayang talunin. Wala nang daldal. Wala akong paki sa titulong Martial Saint na yan. Nakuha ko ang pabor ni Patriarch Yu para sa pambihirang metal. Ngayon, kaya ko nang pumatag ng bundok sa isang suntok. Sa inyong mga basurang iyan, sa loob ng 10 galaw, tiyak naluluhod kayo. Gumapang kayo sa pagitan ng mga hita namin. Pagkatapos ay pakantahin ang babaeng yan at baka pag-isipan naming huwag kayong masyadong pahirapan bago kayo mawala. Hindi naman tayo magkakilala? Kailangan ba talagang humantong dito? Tinulungan kami ni Patriarch Yu na maunawaan ang tatak ng kamay ng langit. Ito ang tunay na lihim ng sining sa pakikipaglaban, kaya hindi namin hahayaang tatak ng kamay sa meteor? Nabalitaan ko na. Mayroong malalim na tatak ng palad sa mahiwagang bulalakaw na likha mismo ng langit. Ang lihim na sining nito ay sadyang napakaganda na makakatulong sa kahit kanino na maging mas malakas pa. Kung gusto niyong maunawaan ang tatak na yan, bakit kailangan niyo pang humingi ng tulong kay Yushong? Matutulungan ko kayo. Kalokohan. Ang bakas ng palad sa meteor ay gawa ng langit at sa tingin nyo, may karapatan kayong lapitan ito? Chenwu, maraming taon na ang nakakalipas noong nakita ko ang bakas ng palad sa banal na bato. Ang sikretong galing na naroon ay walang kapantay. Ikaw, huwag kang basta-basta magsalita. Ang pangit ng pakiramdam sa luma at sirang batong ito. Naalala ko na. Ang bakas ng palad na ito ay ginawa ng master ko. Sinabi niya pa noon na ang luma at sirang batong ito ay napakapangit hawakan. Sinungaling. 3 taon kong pinag-aralan ang bawat linya ng banal na bakas ng palad na ito. Ipinatato ko pa sa balat ko para pag-isipan araw at gabi. Ang bakas na ito ay sumasabay sa takbo ng mga bituin. Paano ito magagawa ng isang ordinaryong tao? Sinasabi mong matutulungan mo kaming intindihin ito? Sige, dito sa paanan ng bundok ay gumawa ka ng isang bakas ng palad. Basta magaya mo ang banal na linya nito, hahayaan kitang umakyat ng bundok. Kung iyan ang gusto mo. Ang baliktad na daloy ng enerhiya, ang mga punto ng bituin, ang bawat guhit nito ay sa banal na bakas ng palad. Talagang kaparehong kapareho. Para maunawaan ang marka ng palad, sa maliit na espasyong ito, ay sapat na para pag-aralan nyo ng 10 taon. Ang lakas ng mga linyang ito at ang marka ng palad ng Heavenly Martial Arts ay eksaktong magkatulad. Sino ang niloloko mo? Kaya ko ring tumama sa putikan para makagawa ng butas. Sasabihin mo bang Heavenly Martial Arts din iyon? Peke ang marka ng palad na iyan. Ang nakita kong marka sa bulalakaw ay may 7 paikot na linya. Ang bulok na butas na ito ay 5 lang ang meron. Malinaw na nagkamali ka sa nakita mo. Nagdagdag ka pa ng 2. Gusto mo bang hayaan ng guro ko na itatak ang orihinal sa noo mo? Tapusin na ang peking ito. Hindi dapat nilalapastangan ng batas ng langit. Kung may kapangyarihan talaga ang langit, unang-una, paparusahan muna kayong mga hangal. Totoo kaya ang marka ng palad na ito? Hindi ako naniniwala. Ang markang ito sa bulalakaw ay galing sa langit. Isang tingin pa lang, maiintindihan na ang pinakamataas na lihim. Ang sirang markang ito, paanong naging? Totoo? Totoo ang marka ng palad na ito. Nababaliw ka na ba? Naniniwala ka ba sa mga kasinungalingan ng manlolokong iyan? Ito ay talagang,
tatak ng Subduing Tiger. Maganda ang pagkaintindi mo. Master, ang tanga namang ito. Ginawang tatak ng Subduing Tiger ang palad ng Vajra. Totoo, nakukuha nga pala talaga ang lihim ng martial arts sa bakas ng palad. Siguradong marami pa tayong makukuha dito. Tumabi kayong lahat. Hindi ako naniniwala, ako naman. Sigurado akong suntok ng tigre ang natutunan ko. Bakit parang nangangati lang ang suntok ko? Ang bagal mo, ginamit ng master ko ang paraan na gawing malambot ang matigas. Subukan mong ituring na balahibo ang kamao mo. Gumana nga, Saint of War. Maraming salamat sa kabutihan mo. Hinding-hindi ko po ito makakalimutan. Ang bakas ng palad na ito ay nagtataglay ng mga batas ng kalangitan. Ang natutunan kong hakbang ng bituin ay mas mabilis pa ng 3 beses kaysa sa dati. Ngayon, pwede na ba kaming dumaan? Ipagkukumpara ko muna kung ano ang kaibahan ng bakas ng palad na ito sa nakaukit doon. Umalis kayong lahat sa harap ko. Ako muna ang kukuha ng kopya. Salamat, Saint of War. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon sa martial arts. Salamat. Master, sinasamba ka na nila na parang Diyos. Ang sumasamba sa master ay mangmang at ang sumasamba sa sining ay hibang. Akyat na tayo. Ang dalawang ito ay mula sa Tiandao ranking. Ang pangatlo na si Park Muyol at ang pang-apat na si Ito Taro. Koreano at Hapones? Eksakto. Ang isa ay magaling sa paggawa ng mga kakaibang kagamitan at ang isa naman ay dalubhasa sa sining ng espada ng Hapon. Nasaan si Yushong? Sabihin sa kanya na narito na si Saint of War. Ito ba ang sinasabing Saint of War? Wala lang pala siyang iba kundi isang bata at hilaw na lalaki. Madali lang makita si Patriarch Yu. Talunin niyo muna kaming dalawa. Ang teknolohiya ng Korea ay masyadong magarbo sa paningin, ngunit kulang naman sa lakas. Kung gusto niyong galawin si Saint of War, kailangan niyo muna akong lampasan. Hahaha, bata ka pang Koreano. Tandaan mo ang pagkatalo mo ngayong araw. Ang sining ng pakikipaglaban ay hindi nakukuha sa pagyayabang gamit ang armas, kundi sa lawak ng kaalaman at tibay ng kalooban. Matanda, noon ay pinabagsak ka ni Patriarch Yu sa isang tama lang. Ngayon ay kahit enerhiya ay hindi mo na mapadaloy ng maayos. Naniniwala ka ba na kaya kitang tapusin sa isang iglap? Kahit na huling hininga ko na lang, kaya ko pa ring durugin ang proteksyon mo. Magbayad ka. Paano itong nangyari? Mga Korean, totoo ngang wala kayong alam kundi mandaya. Hindi nyo alam na si Saint of War ay matagal na akong pinalakas at pinanumbalik ang aking lakas. Ikaw. Mr. Park, kapag sinira mo ang binigay na espesyal na baluti ng ating pinuno, kailangan mong tapusin ang iyong sariling buhay. Kung gayon, ikaw ang lumapit. Ang talim na ito ay gawa sa pambihirang metal. Sa oras na mawala kayo sa pamamagitan nito, ay masasabing karapat-dapat lang ang inyong pagtatapos. Kung lalaban, lumaban ka. Bakit ang dami mo pang sinasabing daldal? Mr. Gong, nasaan na ang iyong Tai Chi Cloud Hands? Bakit para kang matandang aso na marunong lang magtago ng magtago? Noong araw na iyon, matapos kong basagin ang likod ng iyong guro, gumapang siyang pabalik ng Japan. Mas kawawa ang hitsura niya noon kaysa sa akin ngayon. Baka. Ang estilo ng tabak ng Japan. Masyadong puno ng puot, ngunit kulang sa tunay na galing. Elder Gong, pagmasdan mong mabuti. Ang pag-asa sa panlabas na lakas ay isa lamang maling landas. Ang talunin ang isang mahusay, na gaya ni Heavenly Daolist, ay kasing dali lang ng pagkuha ng bagay sa bulsa. Walang duda na ito ay galing kay Saint of War. Ikaw, Patriarch Yu, na mapagbalat kayo, sa wakas ay nagpakita ka rin.
Patawad po, Patriarch. Wala akong silbi. Hindi ko siya nahuli. Napahiya ako kay Patriarch at sa binigay niyang meteorite blade, mas mabuting parusahan ko na lang ang sarili ko. Tama na. Matagal nang alam ni Ama na hindi niyo siya mapipigilan. At hindi naman talaga siya umaasa sa inyong dalawa. Yushong, marami na akong nalagpasan na balakid at nandito na ako sa ating usapan. Nasaan ang kuya ko? Ang pilay at walang kwentang iyon ba? Nandito lang siya. Basta't kaya mong harapin ang 3 tira ko, pakakawalan ko siya. Pero kung hindi, pumunta ka na sa paanan ng bundok para ayusin ang kalsada niya dahil wala na siya. Pakawalan niyo na si Awen. Napakaduwag mong tao. Gumagamit ka pa ng bihag. Lumaban ka ng patas. Xiao Wu, tumakbo ka na. Ang matandang iyon, matagal nang pinag-aaralan ang marka ng palad sa Heavenly Tao Monument. Ang lakas niya ngayon ay kakaiba na kaysa dati. Tumakbo ka na, bilis! Pinag-aaralan ng marka ng palad? Tama. Naintindihan na ni Patriarch ang Heavenly Palm Mark. Bago ka pa dumating, kaya na niyang pabagsakin ang kalahati ng bundok. Ang markang ito ay galing sa sagradong sining. Walang karaniwang tao ang makakalaban dito. Ginoong Chen, lumuhod ka na at magmakaawa. Baka sakaling mapagbigyan pa kita bago ka mawala. Talaga ba? 5 taon na ang nakakalipas nang dumaan ako rito. Nakita ko ang nakaharang na bulalakaw, kaya tinulak ko lang ito gamit ang aking palad. Sino ang mag-aakalang paniniwalaan ninyong mga mangmang na iyon ay isang himala mula sa langit? Nawala ang bakas ng palad sa bantayog ng aking ama. Bata ka pang wala pang alam. Anong ginawa mo? Ginamit mo ang pangalan ko para makuha ang loob ng mga tao kahit saan. Ngunit ang ginagawa ko lang ay bawiin kung ano ang talaga namang sa akin. Kahit pa wala na ito, ano ngayon? Tungkol sa palma ng tatak ng landas ng langit, naunawaan ko na ang 70% nito. Ngayong araw ay ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas ng langit. Kahit ang panggagaya sa akin ay hindi mo magawa. Ito ang tunay na landas ng langit. Hindi maaari. Paano mo nagawang makuha ang pamamaraan ng palma ng landas ng langit? Posible kayang totoo ang sinasabi ng batang ito? Ang bakas ng palad sa bantayog, siya ba ang nag-iwan nito? Ano? Ang bakas na iyan ay tiyak na hindi gawa ng karaniwang tao. Tiyak na gumamit ang taong ito ng kung anong maruming pandaraya. Saint of War, inakala mo bang ito lang ang huli kong alas? Ama, ginamit mo talaga ang meteoric iron para palitan ang buong braso mo? Bilib talaga ako sa pinuno. Ito na ang pinakamataas na antas ng pagsasanib ng tao at armas. Dahil sa braso na meteoric iron, kahit pa ang landas ng langit ay hindi makatatalo sa iyo. Ngayong araw sa harap ng Heavenly Tao Monument, ipinapangako kong babawiin ko ang pagiging una sa listahan. Maling-mali ang tinatahak mo. Nagsuot ka lang ng bakal tapos maglalakas loob kang tawagin iyan. Na landas ng langit. Ang kamay na yari sa meteorite ng aking ama ay naging abo sa isang apak lang. Sinabi ko na sa inyo na kayo ay sumasamba lang sa isang pandayan. Anong landas ng langit ang sinasabi nyo? Pakawalan niyo na siya ngayon din. Sige, basta't isuko mo ang iyong lakas, lumuhod at magmakaawa para sa iyong buhay. Ibibigay ko sa inyong magkapatid ang inyong muling pagkikita. Ang lakas pa rin ng loob mong magsalita? Kapag hindi mo pa pinalaya si Uncle Master, maniwala ka. Ang amo ko ang magpaparusa sa iyo ng husto. Akala mo ba talaga sigurado na ang panalo nyo? Kapag natalo ko lang si Saint of War, ang unang pwesto sa ranggo ng langit ay mapapasakin pa rin. Ito, anong nangyayari? Nakikita nyo ba? Ang mga tinatawag nilang malalakas na nasa listahan ng langit ay pawang mga tao-tauhan ko lamang at sunod-sunuran sa akin. Habang nandyan pa ang batong ito, ako ang mananatiling makapangyarihan. Hahaha. Tama nga ang hinala ko. Ang mga meteoriting ito ay galing sa kalangitan. Kahit na nakakatulong ito upang palakasin ang isang tao, sinisira naman ito ang kanilang katawan. Para mas madali mo pamilya Yu silang manipulahin at kontrolin. Yuzyong, talagang nawalan ka na ng katinuan. Ano naman ngayon? Sige, sugurin sila. Iligtas niyo muna si eldest brother. Ako na ang bahala rito. Elder Gong, kung mananatili tayo rito, baka maabala lang natin si Master. Gusto mo talagang harapin ng mag-isa ang 10 pinakamalakas ng Tiandaw ranking? Mukhang handa ka na tapusin ang buhay mo. Wasak! Bangon kayong lahat. Tumayo kayo riyan. Sugurin siya. Yushong, nilalamon na ng meteoritong bakal ang kanilang mga daluyan ng enerhiya. Kapag ipinagpatuloy niyo pa ito, siguradong wala na silang pag-asa. Ang mga buhay nila ay wala akong pakialam.
Ang gusto ko lang ay magbayad ka. Ginamit mo ba ang batong monumento para kontrolin sila? Ano naman kung alam mo, ngayong araw, ito na ang huling sandali mo. Talaga? Hoy, ikaw! Ano ang binabalak mong gawin? Simula sa araw na ito, mawawala na sa mundo ang Heavenly Tao List. Guro, nailigtas na si Uncle Master. Salamat sa iyong paghihirap. Ikaw, talagang nagawa mong sirain ang Heavenly Tao List. Ang Heavenly Tao List? Ito ay isang walang kwentang bato lamang. Hindi maaari. Ito ang bunga ng pagsisikap ko sa loob ng maraming taon. Paanong nangyari ito? Sinira mo ang Heavenly Tao List. Sinira mo ang pinaghirapan ng maraming mandirigma. Pagbabayarin kita. Guro, mag-iingat po kayo. Huwag kang mag-alala. May ibang lulutas sa kanila. Kayong mga walang kwenta, haharang kayo sa harapan ko. Babaligtad ba kayo sa akin? Yushong, ginamit mo ang meteoric iron para kontrolin kami at gawin kaming parang mga puppet. Ngayon ang araw ng paniningil namin. Maglakas loob kayo. Ako ang nangunguna sa Heavenly Tao List. Ako ang itinakda ng langit. Yushong, wasak na ang Heavenly Tao List. Ang iyong kapalaran at ambisyon ay tapos na. Hindi ako matatanggap ito. Ang tuktok ng Heavenly Tao List ay palaging mananatili sa akin. Ama. Ama. Ako si Pamilya Yu. Tapos na. Saint of War, nagpapasalamat kami sa inyo dahil winasak niyo ang batong monumento upang iligtas kami mula sa mga kamay ni Pamilya Yu at palayain kami. Nagawa niyo lang iyon dahil gusto niyong mapabuti ang inyong kakayahan, pero napunta kayo sa maling landas. Habang si Pamilya Yu naman ay naghangad ng mataas na katayuan, ginamit ang mahiwagang bakal sa mga gawaing hindi tama, kaya naman nakuha niya ang nararapat para sa kanya. Wala na si Yushong, kaya ang mga kasalanan ni Pamilya Yu ay ikaw ang magbabayad. Tara! Matapos ang pangyayaring ito, uunlad ang turo ng Huaxia. Mauuna na po ako. Saint of War, magkikita tayong muli balang araw. Xiaowu, salamat talaga sa tulong mo. Dahil kung hindi, walang makakaligtas sa atin. Xiaowu? Noon pa lang pala nung umalis ka ng bahay ay para sa pag-aaral ng sining ng pakikipaglaban. Mukhang sa loob ng maraming taon, bilang iyong ama ay mali ang naging tingin ko sa iyo. Ang mga nangyari sa nakaraan, huwag na nating pag-usapan pa. Kung ganoon, hihintayin ka namin ni eldest brother sa bahay para maghapunan. Master, saan naman po tayo susunod na pupunta? Saan mo ba gustong pumunta? Kung nasaan si Master, andoon din ako, dahil kahit saan po, basta kasama kayo ay magandang lugar. Umuwi na tayo. Siya nga pala, Master. Hindi niyo po ba kailangan ng asawa? Masyado kang malaro.